Mga kapuso, Ian Cruz po ng GMA Integrated News. Narito po tayo ngayon sa public cemetery ng bayan ng Laurel dito sa Batangas. At kasalukuyan po, naghuhukay yung mga taga-Soko, yung local police at yung mga taga-munisipyo at syempre yung mga taga-forensic group. Yung site daw po na yan, ayon sa sepulturero na nakausap natin, about 3 years ago, meron siyang inilibing na 3 bangkay dyan. Hindi daw ho magkakasabay na inilibing yung mga bangkay na nakuha daw doon sa mga bulubunduking bahagi ng bayang ito ng Laurel at doon pa sa iba pang mga lokasyon. At aalamin ngayon ng mga otoridad kung yung mga bangkay ba na inilibing dito ay may koneksyon sa mga nawawalang sabungero dahil isa po sa malaking operasyon na nagaganap dito ngayon ay doon sa Taal Lake kung saan nga nakuha na ang ilang mga nakasakong buto na kabilang din sa pinag-aaralan kung sila ba yung mga nawawalang sabungero. Ayan doon ang dalhin sa akin, inire-report sa akin na ako'y mag-ready mag-hukay. Tapos pag pinakahukay, sasabihin na idadalhin na dito. Hindi ko naman na itatanong kung saan nakakuha, kung saan nakakuha. Basta tagatanggap lang ako. Ilan sila, sir? Eh hindi naman lahat sabay-sabay yan. Pero ilan po yan? 3 yan. Mga lalaki? May bang na lalaki ba lahat? Babae? Lalaki. 3 lalaki. May tama ba ng bala yan sila? Hindi ko nakikita dahil may balot niya ako ng may kumot, may plastic. Oo. Anong taon po yun? Hindi ko matandaan, sir. Pandemic time? Hindi ko matandaan kung ilang taon. Anong bagit yun? Posible nandiyan pa kaya yun? Hindi ka ako makita kung bakit wala din. Bakit po? Hindi ko alam kung bakit wala din. Baka nadala na nga ng baha yun. Ano ba nangyari dito noon nung nagkabaha? Ang laka ng tubig dito. Kailan po yun? Yung Christine. 2024. 2024. So ano nangyari po dyan? Ito rin na dito dumaan ang baha, dito ang bumuta. Yan nabalik ka doon pader. Sa lakas ng agos, baka nabakbak ng lupa. Pero gaano ba kalalim yung hinukay mo dyan noon? Hanggang singit lang. So dapat nakita na? So wala? Over na ho ang hukay, hindi makita. Okay. Sige po.